kwento, ang malaking scam sa flood control. Sa kasaysayan ng bansa, hindi na bago ang mga balita ng katiwalian. Ngunit sa pagkakataong ito, muling nabunyag ang isang iskandalong nagpayanig sa publiko, ang tinaguriang flood control scam. Isipin mo, bilyon-bilyong piso ang inilaan ng pamahalaan upang magpatayo ng mga proyekto para sa flood control. Ang layunin malinaw at makatao, protektahan ang mga mamamayan laban sa mga pagbaha na taon-taon ay sumisira ng kabuhayan at buhay. Ngunit imbes na ligtas na komunidad, bakanting lote, sira-sirang dike, at hindi tapos na proyekto ang iniwan. At sa gitna nito, 25 katao, mga kontraktor, opisyal at ilang nasa mataas na posisyon ang ngayon ay nahaharap sa mabibigat na kaso ng graft, corruption at malversation of public funds. Simula ng investigasyon. Magsimula tayo noong 2019. Sa unang tingin, mabilis ang takbo ng mga flood control projects sa Bulacan, Pampanga at ilang bahagi ng Central Luzon. May mga ribbon-cutting ceremony, may mga tarp na nagsasabing build, build, build. Pero nang dumating ang unang malakas na ulan, halos wala ring pinagbago. Binaha pa rin ang mga bayan, tumaas pa nga ang tubig, at maraming kabahayan ang nawasak. Napansin ito ng ilang residente. Nagtanong sila, nasaan ang pondong milyones para sa flood control? Bakit parang wala namang depensa ang bayan namin laban sa baha? Mula sa tanong na iyon, nagsimula ang pagbusisi ng mga independent engineers, NGOs, at kalaunan ay ng Senado. At ang kanilang natuklasan ay nakapanlulumo. Substandard ang materyales, overpriced ang mga kontrata, at may mga proyektong hindi man lang nasimulan pero fully paid na. Modus ng scam. Ayon sa mga investigador, may tatlong pangunahing modus ang mga sangkot, ghost projects. May mga dokumentong nagsasabing natapos ang flood control system sa isang barangay, pero pagdating mo ron, damuhan lang at ilog pa rin ang makikita. Overpricing. Ang semento at bakal na dapat ay 500,000 lang ang halaga, biglang nagiging 5 milyon sa resibo. Substandard construction. Kung saan dapat ay matibay na dike at matataas na pader laban sa baha, manipis na konkreto at mababang kalidad na materyales ang ginamit. Tatagal lang ng isang season bago bumigay. Ang mga sangkot, matapos ang halos isang taong investigasyon, natukoy ang 20 katao na pangunahing may pananagutan. 10 mula sa hanay ng mga kontraktor, mga pribadong negosyanteng kumita ng malaki sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan. 12 opisyal ng gobyerno, kabilang dito ang ilang district engineers, project managers at ilang tauhan sa DPWH. 3 mataas na opisyal, hindi pa pinapangalanan ang ilan sa kanila sa publiko, ngunit sinasabing may ranggo na sapat upang aprubahan ang malalaking kontrata. Ang lahat ng ito ay sinampahan ng non-bailable charges ng ombudsman. Ibig sabihin, hindi sila basta makakalaya habang dinidinig ang kaso. Epekto sa mamamayan. Para sa mga ordinaryong Pilipino, ang pinakamalaking dagok ng korupsyon ay hindi lamang ang perang nawala, kundi ang buhay na nalagay sa panganib. Isang halimbawa si Mang Rolando, magsasaka sa Bulacan. Ayon sa kanya, tuwing tag-ulan, sinasabi nila, ligtas na kami kasi may proyekto raw na ginawa. Pero heto, lulubog at lulubog pa rin ang palayan ko. Nasira na naman ang ani ko. Pera ng bayan ang ginastos, pero kami ang talo. Ganon din si Aling Teresa, tindera sa palengke. Kung may tunay na flood control, hindi sana ako nalugi. Lahat ng paninda ko inanod ng baha. Pinaghirapan ko yon. Para saan pa kung ninanakaw lang nila ang pondo? Galit ng bayan. Nang lumabas ang balita, nagkaroon ng mga kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Maynila, libu-libong tao ang lumabas dala ang placard na may nakasulat, "Baha sa bulsa, hindi sa ilog. Ibalik ang pondo, hustisya para sa bayan." Korupsyon ang tunay na kalamidad. Naging trending sa social media ang Shaker flood control scam at trillion peso march hango sa naunang protesta laban sa pork barrel scam. Ang damdamin ng mga tao ay malinaw, sawa na sila sa paulit-ulit na pagnanakaw ng pondo ng bayan. Panawagan para sa hustisya. Ngayon, nasa korte na ang laban. Sinampahan ng kasong graft, corruption, at malversation ang mga sangkot. Ang bawat kaso ay non-bailable. Ibig sabihin, mabigat ang ebidensya at seryoso ang akusasyon. Ngunit gaya ng nakasanayan, maraming Pilipino ang nananatiling mapagbantay. Tanong nila, makukulong ba talaga ang mga may kasalanan?
O baka naman matapos lang sa balita, tapos lusot na naman. Isang political analyst ang nagbabala. Kung hindi mabibigyan ng hustisya ang kasong ito, masisira lalo ang tiwala ng publiko sa gobyerno. At kapag nawala ang tiwalang iyon, mas delikado kaysa anumang baha, pag-asa at babala. Habang nagpapatuloy ang kaso, may panibagong aral na dapat matutunan ang sambayanan. Hindi sapat ang infrastructure projects kung ang mismong sistema ay bulok. Ang tunay na laban ay hindi lang kontra sa baha, kundi kontra rin sa katiwalian. Kung makukulong at mapaparusahan ang mga salarin, magsisilbi itong babala sa mga susunod na opisyal na hindi na pwedeng magtago sa likod ng kontrata, resibo at peking dokumento. Ngunit kung hindi, mananatiling totoo ang sinabi ng isang matandang nagprotesta sa Luneta. Ang tubig, mabilis umahon. Pero ang corruption, mas mabilis lumubog sa atin. Pagtatapos, ang flood control scam ay hindi lang kwento ng pera. Ito ay kwento ng pag-asa at pagkadismaya, ng galit at panawagan ng mga Pilipinong sawa na sa katiwalian. 25 katao ang kinasuhan, pero milyon-milyong mamamayan ang biktima. At sa dulo, iisa lang ang tanong na dapat sagutin. Makakakita pa ba tayo ng araw na ang pondong para sa bayan, tunay na mapupunta sa bayan?